Alam niyo ba na yung mama ni Julia isang pompom? Ito eh. Paano nasabi? May totoo, nakita ko yung mama niya kagabi, may kasamang lalaki. Anong pinagsasabi niyo? Hindi naman yung totoo. Mabait ang mama ko. Anong hindi? Eh, totoo naman talaga, di ba? Na pokpok yang mama mo. Kahit itanong mo pa doon sa kanya. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi pokpok ang mama ko. Julia, katulad pa rin ba ng mama mo? Gusto mo gawin natin yung buwate ng mama mo? Sabi po kasi ng mga klase ko, isa daw po kayong bayan ng babae. Totoo po ba yan, ma? Hindi naman po yata yung totoo, diba? Na lahat ng ginagawa ko para sa'yo, maintindihan mo din ito sa tamang panahon, ha? Na. Sige, pasok. Sir? Morning po, sir. Ito na po pala yung documents po. May gusto mo ba pa kayong pagawa sa akin? Oo nga pala. Nabalitaan ko yung mama mo na nagkalat ng hospital. At mukhang kailangan mo ng tulong. Alam mo, may offer ako sa'yo. Na iyak na makakatulong sa'yo. Ang tulong ay mapalipas na papagawa ko sa'yo. Pasensya na po, sir. Pero hindi po ko kanyang babae. Ano yung kanyang babae? Eh di ba, katulad kasi naman ng mama mo? Babaeng bayaran! Pasensya na po, sir. Pero wala po kayong alam sa buhay namin. Matapang tumanggi si Julia sa alok ng kanyang boss. Mas pinili niyang sundin ang kanyang prinsipyo at sa halip ay tumungo sa ospital kung saan naroon ang kanyang ina na naghihintay sa kanyang pagdating. Ma? Hi, ma. Oh, anak, nandito ka na pala. Kumusta ka naman, ma? Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka naman sa trabaho mo, anak? Okay lang po ako. Huwag niyo po akong isipin. Tsaka importante po ngayon ay magpagaling ka. Para paglabas mo dito, pupunta tayo dun sa paborito mong pasyalan. Nak, pasensya ka na, nak, ha? Nagiging pabigat na si mama. Dapat ako yung nagsasakripisyo para sa'yo, eh. Dapat ako yung naghihirap. Sorry, nak. Ma, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kasi gagawin ko po lahat para sa'yo. Kayo na lang po meron ako, ma, eh. At gagawin ko po lahat para gumaling kayo. Kaya huwag mo po kayong mag-isip ng ganyan, ha? Kaya ko to, ma. Manang-mana ako sa'yo, eh. Thank you, nak. Good afternoon po, Doc. Good afternoon po, ma. Pasok po.
Gusto sana kitang makausap tungkol sa kondisyon ng mama niyo. Dok, may problema po ba? Actually, malaki po ang posibilidad na gumalit po ang mama niyo. Talaga po, Dok? Oo. Ngunit, kinakailangan niya ng agarang operasyon. May kamahalan nga lang, subalit mas mataas ang porsyento na gagaling siya sa operasyon na ito. Gagawin ko po lahat, Dok. Pagalingin niyo lang po yung mama ko. Napaupo na lang si Julia habang iniisip kung saan kukunin ang perang pang-operasyon ng ina. Hindi na ginusto ang sitwasyong ito. Hanggang kailan ba siya maghihintay ng milagro? Hanggang saan niya kakayanin ipagpatuloy ang laban kung saan wala na siyang matakbuhan? Sa panahong iyon, pumasok sa isip niya ang alok ng boss. Hindi niya ito gusto, hindi makatarungan, hindi patas. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aabuso at pananamantala, si Vincent na lamang ang natitirang paraan, ang natitirang oportunidad para maligtas ang kanyang ina. I know you wanna come back. Kita niyo yun? Palagi na lang nasa opisina ni boss. Alam mo na siguro ang dahilan. Baka naman siya mismo nagpukusang lumapit kay boss. Sino ba namang hindi magdududa, di ba? Alam na. Alam na natin yung mga ganyang eksena. Wala kayong alam sa mga totoong nangyayari. Tara, kain. Tara. Bye, guys. Okay ka lang. Gulat na gulat ka ata. Huwag kang mag-alala. Yung meeting sila ngayon. Sino? Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. At alam ko din kung anong ginagawa niya sa'yo. Sa atin. Sa atin? Anong ibig mong sabihin? May ginagawa rin po siya sa'yo? Oy, busy girl. Napatawag ka ni boss. Sige, puntahan ko na lang. Salamat. Pasok. Sir? Umupo ka. Bakit niyo po ko pinatawag, sir? Alam mo may tinawag ka sa akin. Po? Anong ibig mo kong sabihin? O ito. Kung magbukas sa TV na may ginawa ka dito. Pero alam mo ba, may paraan na nagkama ko na. Ako yun ay papalit na sa takunawa ko. Hindi ako yung klaseng tao.
Ano ang ginagawa ng tao? At anong gusto mo? Malaman ng mga kapatid mo na ang kanilang ate na pinakamamahal nila ay isang maglalakaw. Kung ako sa'yo, sundin mo na lang at makapagpapagawa ko sa'yo. Mula sa araw na iyon, laging nandyan si Jessie para bigyang kasiyahan ang mga pangangailangan ni Vincent. Halos araw-araw iniinda ni Jessie ang kasuklaman na ginagawa sa kanya ni Vincent hanggang sa makahanap si Vincent ng ibang tao na tutugon sa kanyang pangangailangan. Bakit mo sinasabi sa akin yan ngayon? Ayoko lang na matulad ka sa akin. Gusto mo bang habang buhay ka na lang yung bababuyin? Eh ikaw, bakit hinahayaan mo lang siya? Bakit wala kang ginagawa? Wala akong magawa. Kailangan ko ang pera niya para sa mga kapatid ko. Alam kong mali. At may iba pang mga paraan para matustusan ko ang pangailangan ng mga kapatid ko. Natakot ako. Natakot ako sa kanya. Natakot ako sa mga maaaring mangyari sa mga kapatid ko. Pero ikaw, maaga pa. Kayang-kaya mo pang matakasan ng masalimuot na buhay na ito. Pero papaano? Gaya mo yung pangangailangan rin ako. Ako na lang ang inaasahan ng aking ina. At ayoko pa mas gumulang buhay namin dalawa. Hindi to magulo. Alam kong hindi mo to pagkakamali at hindi mo to gusto. Gusto ko lang malaman mo na may mga paraan upang maprotektahan mo ang sarili mo. Hindi nagawa ng kumbinsihin ni Jessie si Julia na ipaglaban ang kanyang mga karapatan bilang babae. Kaya ipagsasabukas nila lang ito upang bigyan din ng space at makapag-isip-isip si Julia. Paglabas ni Jessie mula sa opisina, nakita niya ang isang poster tungkol sa mga hakbang para sa pag-uulat ng harassment sa VAUSI. Tumigil siya at tahimik na binasa ang mga impormasyon. Ito ay mas nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang masabaan ang pasensya at kausapin pa si Julia. Tungkol saan? Kung tungkol na naman to sa sinabi mo kahapon, tumigil ka na. Kasi kung kaya ko lang tapusin ko lahat, ginawa ko na agad. Alam kong mahirap kong gawin para sa'yo at alam kong hindi ito ang gusto pinapangarap na buhay ng mama mo para sa'yo. Kaya hanggat maaga pa, umalis ka na sa masakit. Malalam akong paraan. Ngunit yun ay kung sang-ayon ka sa akin. Mabubuhay tayo ng mapayapa at hindi na ulit tayo gugulihin pa ni Vincent. Pwede ba talaga? Pwede, Julia. Hindi ka nag-iisa, Julia. Hindi ako papayag na matulad ka sa akin. Tama ka. Magtulungan tayo. Sapagkat ayoko rin na ganito buhay. At kailanman ay hindi ito ang pinangarap ko na buhay para sa sarili ko. Sa kabila ng kaba at pag-aalinlangan, nagdesisyon sina Julia at Jessie na wakasan na ang kanilang tahimik na pagdurusa. Habang naglalakad sila patungo sa tanggapan ng VAUSI, ramdam nila ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit sa bawat hakbang na iyon, kasabay ang pag-unti-unti ng kanilang takot at paglitaw ng pag-asa para sa mas mapayapang kinabukasan. Good morning po. Pasok po. Good morning po. Ano ba yung sa atin? Nandito po kami kasi. Ma'am, andito po kami ngayon para magsumbong po sana. Kasi po, naging biktima po kami ng boss namin. Ginamit niya po yung kahinaan namin kasi alam niya po na nangangailangan po ako ng pera para sa pagpapagamot ng aking ina. Alam ho namin mali yung ginawa namin pagtanggap sa alok niya. Pero wala na ho kasi kaming ibang paraan para matustusan yung pangangailangan ng pamilya namin. Subalit ho, hindi na ho namin kaya yung pang-aabuso niya. Naiintindihan ko kung bakit nagawa niyo iyon. Mabuti na pag-isipan ninyo
na pumunta dito sa aming opisina. Pinupuri ko ang inyong katapangan sa pagpunta dito sa amin at sa pagsasalita ng inyong mga karanasan sa inyong boss. Gayunpaman, meron tayong public lawyer na nandito ngayon kung gusto nyo ng libreng legal na konsultasyon. At para sa ikabubuti ng ating mental health, hinihikayat ko po kayo na magpakakonsulta. Naku, maraming salamat po. Jessie, may tutulong na din sa atin. Sir, ayoko na po sa pagtatrabaho dito. Bakit? Kaya mo na bang mas tempuhan ang pangailangan ng mama mo? Siguro nga may malaking offer sa'yo, no? O paano ba? Ayoko na po sa pang-aabuso ninyo. Paano makakawala ka mo sa akin? Sir, ito po kasi Sir Vincent. Oo, ako nga. May warrant of arrest po kami sa inyo laban po sa kasong sexual harassment. Huwag na po kayong babalik sa isang sino na po kayo magpaniwala. You have to remain silent. Ano ba? You have to have an attorney. Anything you say can and will be used against you. Ikaw mo ako! If you cannot afford an attorney, I want to be complied to you. Ang tapang mo. Salamat sa pagtulong. Salamat sa suporta mo. Okay. Nang maaresto at makulong ang boss ni Julia na si Vincent sa salang sexual harassment, tuluyan na siyang nag-resign at lumisan sa pinagtatrabaho ang kumpanya. Dahil sa karahasang dinanas niya mula sa mga kapwa-empleyado at sa kanyang boss. Hindi nagtagal ay nakahanap din siya ng bagong pagtatrabahuan kung saan mas mataas ang sahod at ang mga taong nakapalibot sa kanya ay mas mababait at tanggap siya kung anuman ang dinanas niya. Nung maayos na ang kanyang kalagayan sa bagong kumpanya, bumisita si Julie sa kanyang ina para isiwalat ang lahat ng nangyari. Mula sa kung saan galing ang perang pinambayad sa hospital bills hanggang sa paglipat nito sa bagong kumpanya. Ma, Nak, pagmasila ka ma. Kumusta ka na po? masaya ako, nak. Feeling ko kasi talaga gumagaling na ako. Salamat na ka. Sorry, hindi nakatulong si mama sa mga gastusin. Talaga naman ma. Kayang-kaya ko to. Anak mo ko eh. Tsaka, sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang? Ikaw, nak. Kumusta ka naman sa trabaho mo? Okay ka lang ba? Wala namang umaaway sa anak ko? Ayos lang naman po ako ma. Sa katunayan nga po ay lumipat na po ako ng ibang kumpanya. Lumipat ka ng ibang kumpanya? Akala ko ba okay ka lang dun sa kumpanya nyo? May problema ba dun? Kasi po ma, ang totoo po niyan kasi kaya ko po nakaya na bayaran yung mga pangangailangan natin kasi ma, Anak, ba't ka umiiyak? Anak, ba't may mga pasaka? Anak, ba't may mga pasaka? Bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba doon? Sinasaktan ka ba nila doon, ha? ma, naalala niyo po ba yung sinabi mo sa akin nung maliit pa lang ako na balang araw may intindihan ko rin kayo paglaki ko. Ma, naiintindihan ko na po. Ang sakit pala, ma. Ang sakit pala ng tinanas mo. Ang sakit pala ng tinanas natin. Nak, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ka naman katulad ko, di ba? Hindi ka naman katulad ko, di ba? Nak, Kasi ma, kamusta kasi tayo? Hindi ko na kaya bayaran yung sabay-sabay na gastusin sa bahay pati sa ospital. Kaya pumayag po ako. Pumayag po ako na maging parausan para lang mabayaran yung pangangailangan natin. Pero hindi nagtagal. Tayo ko na po, ma. Kasi alam ko po, hindi naman po ako ganun tao, ma eh.
Hindi ko po kaya na paulit-ulit na winawasak yung puri ko. Pero ma, hindi po siya pumayag. Pinupugbog niya po ako. Pinupugbog niya po ako pag sinasabi ko ayoko po. Sabi niya po, na ititigil niya po yung pagpapagamot niya po sa'yo pag tinigil ko po na maging parausan niya. Kaya tiniis ko po, ma. Tiniis ko po para sa atin. Pero ayoko na po, ma. Hindi ko na po kaya yung pananakit niya po sa akin. Hinusgahan po ko ng mga kapwa ko empleyado. Nawalan po ako ng mukha. Alam niyo po, mama. Ay, nakilala niyo pa. Nakatulad ko rin na niruriyakan yung pagkatao. At dahil po sa pag-uusap namin, decidido na po ako na tapusin lahat, tawakasan lahat. Kaya, pumunta po kami sa Vauci. Nireklamo po namin yung walang hiyang boss namin. At pinaresto siya, ma. Pinaresto yung walang hiyang yun. Hindi ko na po kaya, ma. Kaya hindi ko na po hindi ko na po kaya na bumalik sa kumpanya kasi hindi ko na po kaya na makasama yung mga taong humuhusga po sa akin at maalala po yung mga ginawa niya po sa akin sa kumpanya na yan, ma. Sakit, mama. Sorry. Sorry ka nila. Sorry na. I'm so sorry. Halo-halo ang emosyon ni Julia habang ikinikwento sa inyo ang sinapit sa dating pinagtatrabahuan. Lungkot, galit, hiya, puot, saya, at ginhawa ang kanyang nararamdaman. Matapos maikwento ang lahat ay umiyak lang siya ng umiyak hanggang sa siya'y tumahan na. Mahigpit na niyakap ng ina ni Julia ang kanyang anak dahil sa mga isiniwalat na ito. Ang halo-halong emosyong nararamdaman ng anak ay nararamdaman din niya. Nak, sorry kung kailangan mong gawin lahat ng yun. Ma, ayos na po ako, ma. Itong mga sugat na to, hihilom din to, ma. Oo, mag-iiwan ng marka, pero hihilom to. Nakaya ko yung lahat ng yon at kaya ko rin bumangon ngayon. Magandang umaga. Nakakaabala po ba ako? Dok, wala naman po. Napuwing lang po kami. Gusto ko lang sana ipalam sa inyo na pwede na po kayo umuwi. Dahil sa continuous na medication at operasyon, naagapan po natin ang sakit ninyo, ma'am. Kaya ngayon ay discharge na po kayo at mag-home medication na lamang po. Talaga po, Dok? Mamagaling ka na, ma! Salamat po, Dok! Maraming salamat po! Sa kababaihan, matutong manindigan sa iyong karapatan. Nabay mo ang